Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At pakishare na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes, sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang Speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Narinig nyo na naman kung gaano kayabang, kung gaano ka-arogante itong si Chis Escudero. Yung mga pinagsasasabi nito, napaka-ungentlemanly, napaka-unstatemanly. Isipin mo, akala mo kung sino siyang magsasalita against this congressman, sasabihin niya na mga sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Sino siya para magsalita ng ganyan? Ano ang katibayan niya na itong mga congressmen na to ay parang robot na mga sunod-sunuran kay Speaker Romualdez? Parang siya na lang talaga ang pinakamagaling dito sa buong mundo. Na siya na lang talaga ang pinakamatapang, siya ang pinaka-decisive, siya ang pinakamatalino. Lahat ng sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya tama. Marami dyan sa mga congressmen natin, mas matalino pa sa'yo. Chis Escudero. Maraming matatalino dyan, dadaigin ka. At paghahampasan ka sa lupa pag pinag-usapan ng batas. Kung makapagsalita ka dahil naging ano ka lang, Senate President, akala mo pinakamagaling ka na. Hindi porke Senate President ka na, ikaw na pinakamatalino. Akala mo kung sino mo kung magsalita. Buti na lang itong si Speaker Romualdez, hindi ka pinapatulan. Walang panahon sa katulad mo. Na kung magsalita, akala mo kung sinong magaling. Isipin mo sasabihin niya na kayong mga congressmen sunod-sunuran kay Speaker Romualdez at hindi namin trabaho sa Senado yan. Pambihira ka. Insultong malaki yan diyan sa mga congressmen na sobrang mas magagaling pa sa'yo. Maraming magagaling dyan. Tatalunin ka niyan any time of the day. Mr. Chis Escudero, huwag mong ipagyabang yung pagiging Senate President mo. Hindi yan lisensya, hindi yan nagsasabi na ikaw ang pinakamagaling, kaya ka naupo dyan. Grabe. Napakayabang, napaka-arugante ng isang tao magsasabi na sunod-sunuran kayo dyan sa speaker.
Grabing yabang nito. Isipin mo, mahigit 300 na congressman yan. Wow. Sasabihan mo ng ganyan? Mas maraming magagaling dyan kaysa sa'yo. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, Chis Escudero. Ang mga pinagagagawa mo, ang pinagsasasabi mo, masyado ng labag. Labag sa kilay. Ang sakit sa kilay ng mga pinagsasasabi mo. Grabe ka. Sobrang yabang na nito, mga kapatid, mga kababayan. Sobrang yabang na. Hindi ko malaman saan humuhugot ng kayabangan itong si Chis Escudero. Sabi nga ni Enzo Recto, akala mo kung sino kang gwapo. Masyado kang feeling gwapo. Masyado kang feeling matalino. Maraming tatalo sa'yo dyan sa Kongreso. Mabigyan lang chance. Kaya wag masyadong ipagyayabang yung pagiging Senate President mo dahil ayaw na ng taong bayan na nakaupo ka dyan. Kikilos na ang mamamayang Pilipino para mawala ka dyan. Marami nga nagre-react na gusto nang i-abolish yung Senado dahil sa'yo. Dahil sa kayabangan mo. Dahil sa kilay mo. Dahil sa makinis mong muka. Singhot. Iniinsulto mo ang mga kapwa Pilipino mo na nandiyan dyan sa lower house na akala mo kayang-kaya mo ang mga talino nila. Sasabihin ko ulit sa'yo, marami dyan mas magagaling sa'yo, ilalampaso ka. At dahil dyan sa pinaggagawa mo yan, na ipinaglalaban o pati fourth with na yan, na lahat na lang ng mga magagaling, mga authority dito sa Pilipinas, mga legal luminaries, na sinasabi, ang fourth with ay dapat kaagad-agad na gagawin. Agad-agad na gagawa ng paglilitis. Trial shall start forthwith, sabi sa konstitusyon. Pero anong ginagawa mo? Lahat ng klaseng palusot ginagawa mo. Lahat ng klaseng pag-iwas sa schedule ginagawa mo. At ito namang matalinong dating general na si Bato de la Rosa, mabas na naman ang pagiging matalino at naglabas ng dokumento ng draft resolution para i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Isipin nyo yan, kung gaano kalaki ang pag-iwas nila, kung gaano ka-evasive ang ginagawa nilang mga effort para hindi matuloy ang trial. Samantalang itong Sara Duterte, nagyayabang na ready na siya dyan sa trial na yan. Of course, alam naman natin hindi totoo yan. Style niya yan na ginaya niya sa tatay niya. Na kunwari confident pag nakaharap sa camera. So itong dismissal resolution na ginawa ng matalinong Bato de la Rosa ay nagpapakita na naman kung gaano siya katalino. Parehong-pareho ito nung sinasabi niya yung dokumentong inilabas ni Morales doon sa kanyang hearing ay genuine at original dahil daw sa mga butas ng puncher. Ganyan kagaling itong general na to. Naging senador pa dahil sobrang talino. So, kitang-kita natin yung mga pinaggagawa nitong sila Chis Escudero, itong si Bato de la Rosa at itong si Tolentino, sila Amy Marcos. Ganun na lang ang ginagawa nila para makaiwas sa trial na supposed to be dapat nangyayari na ngayon. Ayaw nilang masira ang kanilang Diyosa, ang kanilang goddess, na inaasahan nila na magkakapagpatuloy ng kanilang mga karir as mga politicians. Dito sila sumasandal para doon sa kanilang mga future, sa kanilang mga political career. Sobra. Kinalimutan na nila ang obligasyon nila sa taong bayan, kinalimutan na nila ang obligasyon sa konstitusyon, kinalimutan nila ang nagpapasahod sa kanila, ang mamamayang Pilipino. Kumikilo sila dahil na lang sa ambisyon nila. Pagsuporta sa kanilang Diyosa, sa kanilang goddess, na sa feeling nila yan ang magpapatuloy sa kanilang mga political career.
Yan po ang sitwasyon ngayon dyan. Kaya nga, again, sasabihin ko to, sobrang arrogante, sobrang yabang itong si Cheese para sabihin niyang, itong mga congressmen natin sa lower house ay sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Hindi ho ba sobrang kahambugan yan? Sobrang kaarogantehan yan. Para sabihan mo yung mga kapwa mo mambabatas ng ganyan, na para bang minamaliit mo ang mga talino niyan, minamaliit mo ang kakayahan ng mga yan, minamaliit mo ang pagiging independent ng bawat isa dyan. Baka kay Congressman Luistro lang, wala ka na. Marami magagaling dyan. Si Congressman Gutierrez, ang gagaling ng mga yan. Kaya, grabe ang pangiinsultong ginawa mo, Cheese Escudero. Iniinsulto mo na yung mga congressmen na may mga distrito, may mga taong inire-represent dyan sa Congress. Iniinsulto mo rin ang mga mamamayang Pilipino sa mga pinagsasasabi mo. Lahat kami, iniinsulto mo. Pinalalabas mo, ikaw pinakamagaling, wala ka na talagang paninindigan para sa bayan, wala ka ng paninindigan para sa konstitusyon. Tama lang itong ginagawa ng pagkilos ng maraming mga organisasyon para ikundina ka. Dito sa Billionaire News, 5 Ateneo Law Deans call for immediate impeachment trial of VP Sara Duterte. At sinasabi rito, and I quote, in a rare joint statement, the deans of the 5 Ateneo Law Schools, Ateneo de Manila University, Ateneo de Davao University, Xavier University, Ateneo de Cagayan, Ateneo de Zamboanga, and Ateneo de Naga University, have issued a joint statement calling for the immediate commencement of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, of quote. Ito, ngayon, Cheese Escudero o mga harapin mo sa sobrang kayabangan ng kilay mo. Wala ka ng Gino-Diyos kundi itong si Sara Duterte at yung kilay mo. Sino pa? Dito sa PhilStar, professors, faculty members, and alumni of the country's top schools have called on the Senate to proceed immediately with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. As suspicions have emerged that the Senate leadership is setting the stage for its termination. Halatang-halata. Halatang-halata yan, Mr. Escudero. Na talagang ang kilos mo papunta doon sa pag-terminate, pag-dismiss ng kaso na to na unconstitutional kung gagawin nyo. In a separate statements, the Ateneo School of Government, Ateneo Human Rights Center, the University of the Philippines, kung saan ka nag-aral, the University of the Philippines, College of Law Faculty, the De La Salle University, Lasallian Family in the Philippines, and professors from the San Beda University Graduate School of Law. Kung saan naman nag-aral itong si VP Sara. They call on the Senate to start forthwith the impeachment trial of Duterte, as further delays or having it shelved would be a violation of the Constitution. Lahat na nagsasabi. Ikaw na lang, Cheese Escudero, at saka sila Bato, sila Aimee, sila Tolentino, nagsasabi hindi unconstitutional yung ginagawa nyo. Kayo na lang. Buong Pilipinas na nagsasabi na mali yung ginagawa nyo. The Student Council of the University of Santo Tomas, San Beda, and Polytechnic University of the Philippines, as well as the Benilde School of Diplomacy and Governance. Lahat na sila. Naglabas na ng manifesto, naglabas na ng kanilang mga boses para sabihing dapat nang umpisahan ang impeachment trial. Philippine Law School, Faculty and Philippine Political Science Association, Board of Trustees, kasama na rin to. Sa mga nagsasabi na dapat nang umpisahan yung trial na yan. June 7, 2025, pati na yung Philippine Bar Association nagsabi na rin. The Philippine Bar Association on Saturday called
on the Senate to do its constitutional duty and immediately begin the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Lahat na. At marami pang lalabas dito, Chis Escudero, na nagsasabing mali, unconstitutional, labag sa batas ang pinaggagawa nyo nila Kalbo dyan. Mali ang mga pinaggagawa nyo nila Tolentino, nila Amy Marcos, nitong sila Bato de la Rosa. Kayo na lang nagkakaintindihan dyan. Buong Pilipinas against na dyan sa mga sinasabi nyo. Tapos may gana ka pang magyabang, sasabihan mo itong mga congressmen ay sunod-sunurang kay Speaker Romualdez. Ikaw, kanino ka sunod-sunuran? Sige nga. Kanino ka sunod-sunuran, Mr. Chis Escudero? Kung itong mga congressmen sinasabi mong sunod-sunuran kay Romualdez, ikaw, kanino ka sunod-sunuran? Sumusunod ka ba sa batas? Dahil ang ginawa ng mga congressmen, sumunod sa batas. Ang ikinakatawiran mo, inupo ng 2 buwan. Ikaw, 4 na buwan mong inupuan, 4 na buwan. Lagi mong ibinabalik na sinasabi mo palagi, 2 buwan inupuan sa Kongreso, sa lower house. Ikaw, 4 na buwan mo ng inupuan, naglagay ka ng schedule, nagbigay ka ng schedule, binago mo pa rin. Ngayon magmamagaling ka pa. At saka hindi po pwede magtuturo ka. Sasabihin mo bakit ang tagal sa Kongreso. Hindi mo naman inalam kung ano naging problema doon. Natural, madami sila. Mas madaming dadaanan ng dokumento. Hindi siguro nakakapagtaka kung magtatagal sa kanila ang pagpa-file ng impeachment, documents. Dahil sa dami nila. Maraming involved na tao, marami magbabasa, ang proseso, mas mahaba. Ngayon, wala kang dahilan or wala ka namang ebidensya na yung impeachment na yan ay inupuan lang. Nanguhula ka lang. Para kang hindi abogado. Para magsalita ka na sasabihin mong inupuan sa Kongreso. Naando doon ka ba? Nakita mo ba nangyari doon? Nakita mo? Para magsalita ka na inupuan sa Kongreso. Mas marami sila. Mas maraming dadaanan ng tao yung mga dokumento. 2 months nga yun, no? Ang ikli nga nun para sa dami ng mga congressmen na dapat mag-review ng mga dokumento. Maikli yung 2 months. Binilisan pa rin nila kung tutuusin. Pero ikaw, kukunti lang ang gagawin nyo. Iko-convene mo nga lang yung Senado. Hindi mo nagawa. At nung hinihingan ka ng schedule, 4 na buwan ang unang-una mong schedule para sa impeachment na yan. Sino ngayon ang umupo? Sino ngayon ang inupuan ng matagal ang impeachment na yan? Halatang halata, ikaw ang umupo dyan ng matagal. Kaya nga hanggang ngayon, inuupuan mo pa rin. Hanggang ngayon, after 4 months, maglilimang buwan na, inuupuan mo pa rin. Dahil nga yan, nagbigay ka ng schedule, hindi pa rin natupad. Binago mo pa rin. Ngayon, magyayabang ka. Sasabihan mong inupuan ng Kongreso, sasabihan mong sunod-sunuran ng mga congressmen. Diyan kay Romualdez. Kahambugan na lang yan, Chis. Kahambugan na lang yan. Kaarugantihan na lang yan pinaggagawa mo. Gusto mo lang talagang wag maalis sa pagiging Senate President. Ang mga tao tatandaan itong nangyaring ito. Yung ambisyon mo maging presidente, malabo pa sa burak yan. Malabo pa sa burak yung mga ambisyon mo diyan sa higher position later on. Hindi makakalimutan ng taong bayan ito. Mag-uumpisa na ang pagkilos ng mga mamamayan dahil diyan sa kalokohan mo. Dahil sa mga pinaggagawa mong ang dahilan lamang ay yung kilay or yung iyong ambisyon na politikal.
Tama na, Cheese. Malilintikan ka na sa mamamayang Pilipino. Tama na. Hindi na ito kayang atrasan pa. Itong ginawa mo, wala ka na nga atrasan dito. Sirang-sira ka na. Sirang-sira ka na, Cheese Escudero. Labas na labas pati ang yabang mo, ang pagiging arrogante mo. Mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for joining me today. Para dun po sa mga ngayon lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po. Ipabatid natin sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na hindi pa nakakabatid ang kalokohan itong SP Cheese Escudero na to. Ipaalam po natin, i-share natin itong video na to nang sa ganun marami makaalam dito sa pinaggagawa ng Cheese Escudero. At palakihin po natin ang ating community nang sa ganon, yung mga pagkilos na gagawin natin laban dito sa kalokohan nitong si Cheese Escudero ay madali nating maiparating sa mga mamamayang Pilipino at maging madali ang pagtawag sa mobilization ng mga tao. Thank you so much. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.